Samantala, para gawin pang mas maayos, tama at mabilis ang proseso sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lumagda ang Anti-Red Tape Authority at British Embassy sa isang kasunduan. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Mas mapabuti pa ang pagbabantay at mapabilis ang proseso sa pamahalaan. Ito ang layunin ng paglagda ng Anti-Red Tape Authority at British Embassy sa bansa sa isang Memorandum of Understanding. Sa ilalim nito, tutulungan ng British Embassy ang ARTA pagdating sa capacity building, technical assistance at maging sa pagbabahagi ng kaalaman tulad ng pagkakaroon ng workshops pagdating sa pagpapabuti ng regulatory function ng gobyerno. Ayon kay ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, magsasagawa ng tracer study o pag-aaral sa sektor ng telecommunications at energy. It sends a strong message that with ARTA working hand in hand with an advanced country like the United Kingdom, sharing not only their expertise but even their resources, pwede po natin ma-fast track yung pag-conduct ng tracer study para malaman natin yung impact na pag-implement, para malaman pa natin saan pa ba pwede nating improve. Anya, target na mailabas sa susunod na taon ang resulta ng naturang mga pag-aaral. And those are two sectors which actually go beyond just sort of helping businesses. Those are key drivers for growth. Any investors looking to come in want to know that there's good internet connections. They want to know that there's cheap and reliable energy sources. Target din ang pagkakaroon ng one-stop shop sa semiconductor industry. At para masabi na ang pagtutulungan ay magiging matagumpay, kinakailangan anya na ito ay sustainable at naipapatupad ng maayos. Kasama na rito ang pagkakaroon ng tiwala at kumpiyansa ng business sector dito. Binigyang diin ni Perez na mahalaga ang kolaborasyon ng pampubliko at pribadong sektor na makakatulong sa ekonomiya. Samantala, itutulak ng ARTA ang panukala na maging isang departamento sa pamahalaan ang ahensya. With the proposed bill into elevating ARTA into department level, will expand our plantilla positions and also our budget, give us more law enforcement power so that we can really go after red tape against fixers, and we can investigate and file charges directly with the Sandigan Bayan, regular courts, or Office of the Ombudsman. Sa kasalukuyan kasi, ang kanilang nagiging findings o mga rekomendasyon ay inihain pa sa Civil Service Commission at Ombudsman, kung saan nagkakaroon uli ng investigasyon o pagkantala. May mga mambabatas na anya na suportado ito at nagsumiti na rin sila sa Office of the President para ma-certify bilang priority bill. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.